Hi everyone! Ito po ay mensahe at tatlong vision na ipinakita ng ating mahal na Panginoon sa akin sa magkakaibang araw. At ito po ay nais niyang ipaalam sa kanyang mamamayan. Pakinggan po natin. Ito po ang aking narinig at ipinakita ng mahal na Panginoon noong May 11, 2025 at 4:36 p.m. Sabi ng Panginoon, isulat mo ang iyong makikita. At ito ang aking nakita. May mga lumilipad sa himpapawid at hindi ko mawari kung ano ang mga ito. Isang babae na wari, maamo ang mukha, ngunit ito ay may pangil at maitim na pakpak na nakasakay sa isang tigre at may isa pa siyang kasama sa himpapawid na masaya nilang pinagmamasdan ang nakikita nila sa lupa. Sa simula, ang nakita ko ay madilim na paligid at walang liwanag na nasisilayan. At dito nanggaling ang babae na nakasakay sa tigre at kasama niya, hanggang sila ay nakarating sa itaas ng ulap. At pinagmamasdan nila ang lupa na napakatahimik at maliwanag. At sabi sa akin ng Panginoon, isulat mo, maraming makikita na kababalaghan sa langit, at iyon ay gawa ng kalaban, upang isipin ng tao sa akin galing iyon. Sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng makikita ninyo sa langit ay galing sa akin o sa aking Ama. Magdidilim ang kalangitan at walang liwanag na masisilayan, at iyon ay gawa ng kalaban, upang linlangin ang mga tao, at may magsasabi na sila ay sugo ng Diyos. Kaya mga anak, mag-ingat kayo sa mga naririnig at nakikita ninyo. Manatili kayo sa aking salita, upang walang magawa ang kalaban, upang kayo ay hindi mapanghinaan ng loob. Manatili at magtiwala sa aking salita at pangako, at kayo'y makakasumpong ng kapayapaan at pagpapala. Sumainyo nawa ang kapayapaan. Amen, Lord Jesus our King. Maraming salamat po sa iyong paalala sa aming lahat at sa kapayapaan at pagpapala na sa iyo lang nagmumula. Mga kaibigan, tinanong ko po ang mahal na Panginoon kung ano ang sinisimbolo ng babaeng may pangil at itim na pakpak na nakasakay sa tigre. Ito po ang ipinakita niya sa akin. Kadiliman, apoy, patayan at madungis ang mga tao. At nitong May 17, 2025 at 11:45 a.m., ipinakita niya ang mga bagay na ito na aking isinulat. Nakita ko may malakihang sunog ang magaganap at digmaan. At nito pong June 17, 2025 at 3:36 p.m., habang ako ay nagdarasal, pinakita niya sa akin ang mga bagay na ito. Ito po ang aking nakita. Nakita ko na merong apoy na nagmula sa mataas na lugar, at ito ay gumapang sa patag, at nakita ko ang maraming tao na nakahandusay sa lupa, at lahat sila ay nasunog ng walang kalaban-laban. Madilim ang paligid. Magkakaroon ng tagutom ang mga tao, dahil hirap na sila magsimula ulit, dahil nawasak na ang kanilang mga lupain. Iyan po ang mga ipinakita sa akin ng mahal na Panginoon. Sinasabi sa Isaiah 55:10-11, ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking balak at gagawin nito ang aking ninanais. Kaibigan, sa mga magaganap na mga bagay na ito, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na huwag tayo mapanghinaan ng loob at manatili tayo sa kanyang salita at magtiwala sa kanyang mga pangako. Ano po ba ang pangako ng ating Diyos sa kanyang mamamayan? Sinabi po ni Jesus sa Matthew 24:4-8 na ang mga bagay na ito ay magaganap, katulad ng isang babaeng malapit na manganak na dumadaan sa paghihirap. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan, sabi ni Jesus. Nakatakdang mangyari ang mga kaguluhan, gera, sakuna at tagutom dahil sa kagagawan ng tao.
Sa isa pong mensahe ng Panginoon na aking natanggap noong April 25, 2025, sinabi niya na magkakaroon ng digmaan ang mga bansa, pero ni isa man sa kanila ay hindi niya gagabayan, dahil ang kanilang ipinaglalaban ay walang kabuluhan. Gusto lang ipakita at ipagmayabang na sila ay magaling at malakas. Iyan po ay nasa The Lord is Grieved video na naipost ko po noong May 7. At iyan po ang nangyayari na ngayon at ang mga taong apektado ay maghihirap. Ngunit para sa mga nananalig sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya, ang sabi niya, huwag tayong mapanghinaan ng loob. Dahil kasama niya tayo at hinding-hindi niya pababayaan ang Kanyang mga anak. Hebrews 13:5-6. At diyan din po natin makikita ang kapangyarihan ng ating banal na Diyos. Inililigtas niya ang Kanyang mamamayan sa lahat ng panganib dahil mahal niya tayo. Basahin po natin ang isa sa kanyang mga pangako sa Psalm 91 verses 1-11. Ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakakamatay na salot. Iingatan kanya gaya ng isang ibong iniingatan ng kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Makikita mo kung paano pinaparusahan ang mga taong masama. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol. Walang masamang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan, dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. At sa Psalm 91 verses 14-16, sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at paparangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Hindi po ba iyan ay napakagandang pangako ng Diyos at iyan ay para sa lahat ng umiibig sa Kanya? At tandaan rin po natin ang sinabi sa 1 Thessalonians 5:9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, wala po tayo dapat ikatakot at ikabahala upang tayo ay mapanghinaan ng loob, sapagkat ang Diyos natin ay tapat sa kanyang mga pangako. Sapagkat ang takot ay ginagamit ng Diablo upang mayanig at magiba ang ating pananampalataya sa Diyos. Ituon po natin ang ating isip sa kanyang salita upang walang magawa ang pananakot ng Diablo sa atin. Panghawakan po natin ang pangako ng ating Diyos at ipanalangin din natin ang mga naliligaw pang mga tupa ni Jesus upang maligtas. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, ang kataas-taasang Diyos, marami pong salamat sa muli mong paalala sa aming lahat na manatili sa iyo at huwag panghinaan ng loob dahil sa mga magaganap sa aming paligid. Palakasin mo po, mahal na Panginoon, na aming pananalig sa iyo at tanggalin mo po ang takot sa aming mga puso sa mga bagay na masasaksihan namin dahil ikaw ang aming kalakasan, ang aming Diyos na banal na nakikinig at nagliligtas sa aming lahat. Salamat po at ipinaalam mo muli sa amin ang mga bagay na ito upang mapaghandaan namin at higit sa lahat, ituon namin ang aming isip sa iyo. Iligtas mo po kami sa lahat ng masama kasama ang aming buong pamilya. Idinadalangin din po namin na marinig na ng iyong mga naliligaw na tupa ang iyong tinig at ng lahat kami, Panginoon, ay magpupuri sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa dakilang pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.